Kinabukasan lang ay nagbalik si Joaquin kina Nadia. May kasama itong isang spirit quester para bigyan ng interpretasyon ng nangyari. Isang Pilipino si Primo na nagpraktis ng pagiging spirit quester sa Amerika. May balbas ito. May ilang gadget na dala na tanging ito lang ang nakakaalam kung para saan at kung paano gamitin. Muli nitong pinakinggan ang voicemail, paulit-ulit. Pinag-aaralan nila ang bawat anggulo ng sinasabi ng recorded voice. Nasusundin niya ako kahit saan ako magpunta, ate. Tulungan mo ako. Sabihin mo kay Joaquin na tulungan niya ako. Parang pinapatay na ako sa takot ni Arman, ate. Tulungan niya ako. Nagbigay si Primo ng suggestion kay Joaquin. Maybe we need to talk to her. Nangunot ang noon ni Joaquin sa paanong paraan o sisa ni Joaquin. Nag-isip ng mabuti si Primo. Unang pagkakataon nito na naka-encounter ng ganong kaso. Pero ang mga kilos ng lalaki ay nagpapakita sa kanila na may kakayahan itong maunawa ng mga nangyayari. Paano ba nakapagmumulto ang isang patay na tulad ng ginagawa ni Arman kay Emily, granting na totoo lang lahat ng nangarinig natin sa recorded voice o sisa ni Nadia sa lalaki. Ipaniliwanag ni Primo ang ilang mga nalalaman niyang dahilan ng mga espiritong hindi pa rin natatahimik at nananatiling earthbound. Silang tinatawag ng mga earthbound souls, nandito pa rin sila sa mundo. Hindi pa rin sila umaalis dahil sa iba't ibang kadahilanan, paliwanag ni Primo. Why? Nagtatakang usisa ni Nadia kay Primo. Just like what I've said, maraming dahilan kung bakit nananatili ang isang spirit o kaluluwa sa mundo. Ang iba'y nananatili sa boundary ng life and death dahil may mga bagay na hindi nila magawang iwanan. It's a material thing. Mahigpit ang kapit nila sa material na bagay sa mundo na hindi nila magawang iwanan. I do believe na ang mga ganitong klase ng possession ay hindi makapagpapatahimik sa kanila, kaya't binabalik-balikan nila. Matamang nakinig sila sa paliwanag ni Primo. Pwede itong isang malaking kayamanan, or pwede rin mga simple things na may malalim na kaugnayan sa manamatay nung nabubuhay pa. For instance, isang panyo na alaala ng pag-ibig. Pwede rin damit na palagi ni siyang suot. Kwintas o mas kinaanong bagay in physical form. Naunawaan nila ang ibig sabihin ni Primo, at kung totoong nagmumulto si Arman sa diwa at isipan ni Emily, magpahanggang ngayon, isa lang ang ibig sabihin. Si Emily mismo ang physical na bagay na hindi nito maiwan-iwan. Hindi makapapayag si Joaquin na isipin may magagawang harm pa si Arman kay Emily. Hindi niya mapapayagang maisama ito sa kamatayan ng babaeng pinakamamahal. Unti-unting nagkakaroon ng linaw sa kanya ang lahat. How do you explain now kung anong nangyayari sa kapatid ko? Patuloy na pag-uusisa ni Nadia. Ang lahat ng nangyayari sa kanya ay posibleng nangyayari sa kanyang pagtulog. Napapanaginipan niya ang mga eksenong nakasama at ginugulo siya ni Arman. Iyon ang multo na nakikita niya. Iyon ang multo na gumugulo sa kanya. Paano siya nakakakontak kung ganun? Nangyayari ito sa panaginip, tugon ni Primo. Panaginip na nagkaroon ng kaugnayan sa mga taong nabubuhay. Hindi makapaniwalang reaksyon ni Nadia. Huwag natin kalilimutan na buhay pa rin si Emily magpahanggang ngayon. But she's in a coma right now, ani Nadia. How about mind over matter? Don't you dare the power of the mind, or I'd rather assert the power of love. Na wala nang sasabihin si Nadia. Ano bang malay ito sa ganong klase ng kapangyarihan? What do you think, Joaquin? Ani Primo sa laki. Well, it makes sense to me now, Primo. Nagising si Joaquin mula sa pagkakaidlim. Pumasok na sa kanilang silidang mag-asawang Nadia at Ernest. Sila lang ni Primo ang nasa salas. Nakatulog na rin ang lalaki sa paghihintay sa mensaheng hinihintay nilang pumasok pa. Nakasakali lang daw. Pinindot ni Joaquin ang cellphone. Muli niyang pinakinggan ang recorded na voice na pinaniniwalaan niyang si Emily. Ate, ginugulo ako ni Arman. Tulungan mo ako. Ate, gusto ko nang bumalik ng Manila. Gusto ko na kayong makita at makasama ni Joaquin. Please help me, ayoko na dito. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang voicemail. Paulit-ulit. Hanggang sa natigilan si Joaquin. May narealize siya dahil sa salitang gusto ko nang bumalik ng Manila. Isa lang ang ibig sabihin. Wala sa Maynila si Emily. Saang lugar maaaring pumunta? Lugar na hindi sa Maynila. Ibig sabihin ay sa labas ng NCR. Ibig sabihin ay posibleng sa probinsya. Malakas na katok sa pinto ng silid ni Nadia ang ginawa ni Joaquin. Pupungas-pungas na lumabas ang babae. Anong nangyari, Joaquin? May kontak pa ba kayo sa probinsya niyo? Nangunot ang noon ni Nadia. Sinong kamag-anak niya ang maaaring puntahan ni Emily sa iba pang bahagi ng Pilipinas? Tanong muli ni Joaquin. Lalo namang naguluhan si Nadia pero tuluyan itong nagising. Ipinaliwanag na mabuti ni Joaquin ang natuklasan na posibleng nakarating sa probinsya ang diwa ni Emily at doon nagmumula ang kontak nila. Sa bahay lang siya maaaring pumunta, kay Manang Aning. Tanging naitugon ni Nadia.
Manang aning, siya lang ang alaga at nagpalaki sa amin mula nang maulila kami sa mga magulang. Siya ang naiwan sa bahay namin sa probinsya. Sabi pa rin Nadia, siya lang ang pwede namin dalawin at punta sa probinsya dahil nasa malalayang lugar ang relatives namin. Ang iba'y nasa Amerika. Anong telephone number niya sa probinsya? I think alam ko na kung paano tayo makikipag-communicate sa kanya. Tinugol ni Nadia ang sinabi ni Joaquin. Gising-ising nila si Primo at sinabi rin sa lalaki ang natuklasan ni Joaquin. Posible ang iniisip mo, Joaquin. Pagsang-ayon pa ni Primo. Agad nag-dial si Joaquin. Nagaling ang phone sa bahay ni Nadia na nasa probinsya. Sinong tao sa bahay niya sa probinsya? O sisa pa ni Joaquin? Si Manang aniling na ang naiiwanan doon. Pero lately sa tuwing tinatawagan ko si Manang, hindi ko siya makontak. Hindi ko siya nakakausap. Ilang beses nang nangyari yun. Paliwanag ni Nadia kay Joaquin. Napabuntong hina si Joaquin. Tila nawala ng pag-asa. Answering machine lang sumasagot sa akin. Pero kahit mag-iwan ako ng message, hindi naman nagre-reply si Manang aning. Wika pa ni Nadia. Napatda si Joaquin. Noon nalamak ni Joaquin na may answering machine ang phone ni Nadia na nasa probinsya. Agad siyang nagsalita para mag-iwan ng mensahe. Pagbabaka sakali niya kay Joaquin ang lahat. Maging si Prino ay sumang-ayon na tama ang naisip ng pamamaraan ni Joaquin. Emily, si Joaquin ito. Nalaman ko na ang lahat ng mensahe mo. Sagutin mo ako kung tama ang hinala kung nasa probinsya ka at nandyan ka sa bahay ninyo. Emily, patay na si Arman. Ilang buwan na siyang inilibing. At ikaw, buhay ka pa. Nandito sa Maynila ang katawan mo. Kailangan mong mabalikan ang katawan mo, Emily. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan mong makabalik dahil buhay ka pa. Narito sa Maynila ang katawan mo. Kasalukuyang comatose. Kailangan mong maibalik ang diwa sa katawan mo. Huwag kang papayag sa mga kagustuhan ni Arman. Labanan mo ang lahat ng kagustuhan niya. Natapos na ang pagsasalita ni Joaquin. Nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin kay Emily, liban sa isang bagay. Hindi niya alam kung paano ito pababalikin. Hindi niya alam kung anong kailangan gawin ni Emily. Yun lang ang alam niyang paraan. Yun lang muna ang nagawang sabihin ni Primo. Kailangan lang muna lang magkaroon ng komunikasyon kay Emily. Pero kung paano makabalik ang diwa nito, hindi pa rin nila alam. Napahinga ng malalalim si Nadia dahil sa mga narinig. Maging itududa na magtatagumpay ang ginagawa nilang iyon. I think this is the best way para makausap natin siya. Let's just hope na mananig niya ang lahat ng sinabi ko. Sabi ni Joaquin. Joaquin, paano kung hindi? May pangamba ang tanong ni Nadia sa kanya. Ngunit nasa mukha ni Joaquin ang malaking pag-asa. Umaasa siya makakabalik si Emily at ganap na matatakasan si Arman. Umaasa siya na naisip na pamaraan na magtatagumpay ito. Maging si Primo ay kumusilo at naniniwalang iyon ang tamang paraan para makausap si Emily. For the meantime, iyan lang muna ang kailangan natin gawin. Mapag-aaralan pa natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. Depende sa magiging takbo ng pangyayari. Paliwanag ni Primo sa kanila. Depende kung sasagot si Emily. Doon lang nila malalaman kung ang ginawa nila ay may senso isang malaking kalokohan lamang ni Joaquin. Ilang araw ang lumipas pero wala pa rin silang natatanggap na mensahe mula kay Emily. Nakaalis na lahat si Primo pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Pansamantalang ibinalik ni Joaquin at Nadia sa normal ang buhay nila habang naghihintay sila sa mga nangyayari sa darating na araw. Pinuntahan ni Joaquin si Emily sa ICU. Malaki na ang pagbabago ng mukha nito. Habang lumilipas ang mga araw ay bumabagsak ang kalagayan ng dalaga. Payat na si Emily. May bed sore na. Bahagya niyang inangat ang katawan nito upang pasukan ang hangin ng bandang likuran. Natigilan si Joaquin. Nakita niya ang isang bracelet na putol sa kinahihigaan ni Emily. Paano nangyari na hindi yun napansin ng nurse na nagpapalit ng damit ni Emily at maging siya nakapagtatakang hindi niya napansin ang putol na bracelet. Sa loob ng ilang buwan na paglabas-masok niya sa ICU, noon lang niya nakita ang putol na bracelet. Nasa kama ni Emily, nawawala ang kalahati. Pinagmasdan ni Joaquin ang bracelet. May naka-engrave na pangalan sa bracelet, Arman. Ano man ang gawing pagtakas ni Emily, ano man ang gawin niyang pagtakbo, bumabalik siya sa lugar na pinanggalingan. Nawawala na siya ng pag-asa. Matapos niyang sumakay ng bus, matapos niyang makita si Arman sa lahat ng istasyon na hinintuan ito, nakabalik siya sa loob ng silid. Napahagulhol siya ng iyak. Ang tanging lugar na iyon ang pinagkakanlungan niya. Iyon ang pinakasafe na lugar para sa kanya. Mas nawawalan siya ng pag-asa kapag lumalabas siya ng bahay. Mas pinili na lamang niyang manatili roon. Ayaw na niyang umalis. Pinipigilan niyang umalis sa loob ng kanyang silid. Hindi na rin niya kinakausap si Manang Aning. Wala na rin dahilan. Wala nang sense dahil napatunayan niyang tuloy na siyang pinabayaan ng babae. Napansin niyang umiilaw ang telepono. May mensaheng nakapasok. Agad niyang pinindot. Pinakinggan. Boses ni Joaquin ang narinig niya. Emily, si Joaquin ito.
Nalaman ko na ang lahat ng mensahe mo. Sagutin mo ako.